Himayin po natin ang nangyaring Pilipinas Debate 2016. Huli na po yan. At makakausap natin live ang political analyst na si Mon Casiple. Mon, good morning. Good morning po. Nakatulog ka ba o? Well, nakatatlong beer ako. Pulutan yung debate, ah. Sa tingin mo, sino nakalamang at sino yung medyo... Well, tingin ko wala eh. Kasi yung lahat sila, halata mo nagbabantayan. Very careful sa mga salita. May mga issue siyempre, ano? Pero yung handling ng issue, tawag dyan, naniniyak ka na walang buwelta sa'yo. Walang balik. Walang balik. Kaya ang tingin ko nga ang mga nagdidebate dito, hindi yung presidential candidates. Ang nagdebate dito yung mga advisors nila. Kasi yung mga lumalabas, safe, very safe yung mga... Ingat na ingat. Ingat tawag. Parang mas nagdebate yung mga supporter yata nila eh. Sa social media. yung mga komento, talagang di mo ma-restrain yun. Pero sa tingin nyo, yung itong huling debate nila doon sa mga undecided voters natin, makakapag-desisyon na sila base sa naging performance ng ating mga kandidato kagabi? Kung kagabi lang, tingin ko, ganun pa rin eh. Yung undecided, malamang decided pa rin. At malamang mo, yung merong, pa rin. yung mga may desisyon na, malamang ganun pa rin o may konting pagbabago. Depende sa tingin nila doon sa mga nagsasabi. So they have not done enough to sway the voters in their favor. I don't think so. Dahil nga nagpa-safe eh. I think what will happen will be outside the debate if anything. Tulad po ng ano? 2 weeks to go eh. Well, remember, the media is always there. It's the forum for debate. Meaning, hindi necessarily yung ganong formal debate, Gaya nung nangyari kay Mayor Duterte, that was actually a debate. Nung lumabas yung video, talagang nagpalitan. Ito ho yung tinutukoy nyo, yung joke tungkol sa... Yung rape Yung joke at saka yung mga cutting off ng diplomatic ties, yung mga PWD, seniors. I mean, the moment may nagsalita sa kanila, wherever man, hindi necessarily doon sa formal debate, dahil napaka-instant nung kakayahan ng media na ipaabot agad sa lahat, i-disseminate. Nagiging debate actually the whole campaign eh. Pero dahil nag-aantay lahat dito, ang actual na debate, naging safe bigla. Natuto sila sa nung first at saka second. Nag-ingat. Mag-ingat. In-advise na wag masyadong Oo, kasi binabasa ng audience nung botante yung body language, yung mismong pananalita mo, yung kakayahan mo sumagot sa mga tanong. So, they took the conservative route, Hindi nagpostura na... So kagabi, walang medyo nag-gain dito? Walang nakakuha ng... Lalo na yung mga undecided? If there are, I think it would be Marojas and Grace po. Kasi yung astang presidential at yung grasp din ng kanilang topic, mukhang matibay. Ang iba kasi, gaya si Mayor Duterte, nandito na naman tayo, yung tuglaman ni Senator. Papatupad ko yan. Pag ganyan kasing asta mo, hindi ka nakikilala bilang sarili mo. Okay. Yung kokopya daw, kokopyahin. Oo, prank ka naman siya. Kukopyahin niya. Okay, yung ilang mahalaga issue po doon, nasagot ho ba na madali ho bang ipatupad o rhetorics pa rin? Kaya nga safe eh. Akala ko may 3 months, mililitaw, yung 30,000 na tax-free. Hindi eh. Pero merong nagulat ako eh. May lumusot pa rin, jet ski sa Scarborough. Sabi ko, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig yun sabi, magtatanim ng flag doon. Kasi bato yun, hindi ka makapagtanim ng titigas ng bato doon. Pero symbolic yung doon, yung meaning. And that would be appreciated sa tingin ko ng lahat, kaya hindi rin controversial. Alright. Yung mga naglalabasan pong mga surveys, yung mga ratings ng ating mga kandidato, credible ho ba yan o malaking kasi yung mga dating number 1 sa umpisa, ngayon of course bumaba na yung mga dating bumaba, ngayon tumataas na. Ang sinasabi nila itigil yung mga surveys kasi nakakapagkondisyon ng utak ng tao. Do you feel the same way? Hindi to refleksyon ng mangyayari sa May 9 o more or less nakikita na natin yung kung ano ang magiging resulta ng May 9? Well, kung pag-usapan natin itong pinaka-latest, ang fit poll palagi na survey kasi,
nag-survey ka, naglabas ka, tapos bigla may nangyari. Outdated bigla yung buong survey mo. In fact, inaantay ko yung survey after nitong nangyari kay Mayor Duterte. Kasi At on ito the na ho ground- yun. Oo, May dalawang lumabas. No? hindi covered yung period. 15 nangyari, pero bumulaga yan sa media mga 17, 18. And ano na yun ng survey. 12 to 19 kasi yung mga last surveys. Yung mga yung kinukover, I doubt kung makapag-reflect 18 to 20. correctly nung trends. Kasi yung na-notice halimbawa namin at the ground level, may natanggal talaga kay Mayor Duterte. At tingin ko yung momentum na hinto eh. Okay. Pero kung gaano kalaki natanggal, I doubt kung malaki. Oo. So I think he's very much a contender for front runner. Ano? Mahigpit pa rin ang labanan. Dikit. Ang mangyari tuloy, dikit ngayon. Kasi doon sa nangyaring yon, hindi siya naka-pull away, parang ganyan. Pero nandyan pa rin siya. 12% ho yung diferensya. Would you still call it a close fight? Between the first and second sa surveys. Everyday na ngayon nagbabago. Nagbabago eh. Yun yung Yeah. problem ko rito eh. Kung merong daily na survey, posible. Pero makikita natin. Oo. Pero Sa survey naman ng bawat isa, lamang sila eh, no? walang nagkukonsid. At this point in Paiba-iba. time, yung apat, walang nagkukonsid dyan. Oo. Tama naman yung sinasabi ng mga kandidato, ang pinaka-accurate na survey ay yung sa election. Sa election mismo. Okay, maraming salamat, Mon Casiple, isa pong political analyst. Thank you. Thank you.